Good morning mga Kamitsu, ito po si Agent Colsen, ang inyong lingkod. Welcome back to my YouTube channel, Agent Colsen Vlog. So today's video, pag-uusapan natin yung mga tips ni Agent Colsen pagdating sa car loan. Mas lalo na ngayon, pandemic ngayon, napakahirap po ng approval. So stay put lang kayo dyan, panoorin nyo hanggang dulo para i-discuss ko sa inyo yung mga tips. And of course, yung second topic natin, yung mga requirements base yan sa mga status nyo. Kung kayo po ba ay employee, kayo po ay self-employed, meron po kayong business owners po kayo, OFW, seaman, etc. So, tatalakayin natin yan ngayon. So, stay put lang kayo. So, sa darating na 5,000 mga Kamitsu, magpaparaffle po tayo ng Adidas. Palakpakan naman dyan. So, darating na 5,000 subscribers, magpaparaffle po tayo niyan. Ilalive ko po yan mga Kamitsu. So, paano ang mechanics? Simple lang, mag-comment po kayo sa mga video na mapapanood ninyo. Isang hashtag na lang mga Kamitsu. Lagyan nyo na lang po ng hashtag Agent Colsen Vlog. So, yun lang po yun. And then, magtanong kayo or any comment na pwede nyo idagdag, no? So ganun na lang Kamitsu, stay put lang kayo. Out of nga pala sa analytics natin, sa YouTube Analytics, 100% po na nanonood, 20% lang po yung nag-subscribe. So humingi po ako sa inyo ng tulong. Sana mag-subscribe po kayo dahil kung hindi nyo naman kailangan ng sasakyan ngayon, malay nyo in the near future, kailanganin nyo rin po yung serbisyo ko. So nandito po ako, at least may kilala na kayo na pwede nyong lapitan pagdating sa car loan. So mag-subscribe po kayo, sumali po kayo. So ganoon na lang mga Kamitsu. Maraming salamat sa mga nag-subscribes dahil 2.6 na po tayo mga Kamitsu. Konti na lang yung 5,000. So humingi po ako ng tulong sa inyo. At the same time, para may paraffle na natin yung Adidas. So kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo. At kung luma, mag-stay mga Kamitsu. Ito na po yung topic natin. So welcome back mga Kamitsu. So pag-usapan na natin yung topic for today. So bago natin i-discuss yung regarding sa requirements, dito muna tayo sa mga tips ko. So ito po yung mga resulta noon, mga nakaraan na nadi-decline. So gawin na natin to Kamitsu. Unang-una, yung Facebook nyo. So kailangan nyo na po yan i-public. At make it sure na tama po yung pangalan ninyo. For the meantime lang naman po na i-public nyo. Kahit na hindi nakasama yung middle name. First name saka last name na lang mga Kamitsu. And then lagyan nyo na rin po yung employment status nyo kung saan kayo nagtatrabaho. Para at least, kasi may mga, yan na po yan, way nila para mag-conduct na rin ng CI. So, mahalaga yan dahil dyan yung conversation na rin natin once na nagpapasa kayo ng mga kailangan. Ang gusto kasi ng bangko minsan, yung realistic na kayo ang nag-send. So, paano yun? Yun yung mode natin na nag-send kayo, ini-screenshot po namin niya, mas lalo yung sa mga initial down payment ninyo muna. And then of course yung mga ID ninyo or kung ano man yung papipirma na dokumento na isesend nyo sa amin. So kaya mahalaga yan na totoong pangalan yan. Pati ang Instagram ninyo, kailangan updated na po yan. Twitter account ninyo, updated na rin po yan mga Kamitsu. Ngayon kung may business ka, i-update nyo na rin po yung Facebook page ng business nyo. Mahalaga po yan, chine-check din po nila yan. Then of course kapag ka empleyado ka nga naman, kailangan mo nang i-inform yung HR ninyo, HR department na magka-car loan kayo. Kasi unang-una, yung iba kasi hindi nasasabi o kaya nag-request lang. So hindi siya masyado big time So ang dating kasi kailangan magpaalam ka kasi may mga kumpanya na ayaw nila ng gano'n na nag-umuutang-utang pa sa labas. So kailangan po sabihan nyo sila, inform nyo na mag-update na may magkakandak ng CI. So be ready sila. And then of course, hingi na rin kayo ng requirements na kakailanganin nyo. Mamaya discuss natin yan.
Then of course, kung ikaw naman yung regarding sa ocular visit ng mga CI sa bahay ninyo, mahalaga na rin po na kumuha na po kayo ng barangay certificate, no? Dahil yung way na yon, pag pumunta kayo ng barangay, masasabi ninyo na kukuha ako ng car loan. So kukuha ako ng barangay certificate at sabihan nyo yan kahit sino man yung nandoon sa barangay na kukuha kayo. Kasi minsan, alam naman natin, hindi naman lahat ng tao kilala ng barangay. Mas lalo na kung 2 years pa lang kayo, 3 years, or medyo private person kayo na hindi naman kayo naglalabas. Yung iba kasi dyan, hindi na pumapasok. Lockdown ngayon, minsan nangyayari yan. Sasabihin na hindi namin kilala yan. Kasi parang waste of time para sa kanila, or hindi natin sila masisisi, hindi naman natin sila kamag-anak. So kailangan nating sabihan din po yan, mga barangay, para at least aware sila. Then sa mga utang, so okay lang yan na may utang, basta po updated ang bayad ninyo. Yan, kasi mas lalo na home credit, nalalaman po yan ng mga nag-CCI. Hindi niya na kailangan yan tanungin pa sa inyo. Kung tanungin man yan, nanguhuli lang yan. Pero alam po nila yan. So kailangan updated. Okay lang po yun. Kumbaga wala kayong record. And then of course yung credit card ninyo, mahalaga rin po yan. Na mas maganda kung may credit card kayo, bigyan nyo na rin ako ng statement of account ng credit card nyo para at least makakita nila rin na updated kayo sa mga bayarin. So importante yan, mas lalo sa mga BPO. So mayroong bangko na inaalaw nila yan. Kumbaga isa yan sa mga requirement na gusto nila. So kailangan updated yan. Yan ang mga importante. Yung mga utang, yung pare may motor kayo, may utang kayo niyan, kailangan updated din yan mga Kamitsu. So lahat ng utang i-update nyo na. Hindi porket mayaman tayo, na-delay lang naman tayo, ganyan. Hindi ho, chinecheck daw talaga nila eh. Na-delay ka lang ng 15 days dyan, yari ka na. So ganun po yun mga Kamitsu. So kailangan nyo na rin i-update. Even yung Meralco bill nyo. Huwag nyo kung papasaan na merong notice of disconnection. So ayaw nila yon kasi isipin nila tubig lang, hindi pa mabayaran ng maayos. Hindi to good payer. Ayun ang sasabihin nila. So wag nyo po kaming bibigyan ng ganong proof of billing. At ito pa pala mga Kamitsu, even yung mga admin ng building admin ninyo sa opisina o gwardiya, sabihan nyo na rin para ma-sure. Kasi minsan hindi rin kilala eh. Hindi naman lahat ng empleyado kilala eh. Iba sa mukha lang. So minsan talaga ayaw magpapasok mga Kamitsu. Merong ganun ngayon dahil nga ngayon pandemic, social distancing. Minsan hindi sila nagpapapasok. So sabihin nyo na rin yung gwardiya na kung sino man o kayong receptionist, at least ma-remind nyo sila na magka-carlon kayo. Mahalaga rin po yan para at least aware sila. Hindi yung hindi kanila kilala dahil kilala kanila sa palayo minsan eh. May ganun po hindi namin kilala yan. So pangit ang dating sa mga nag-CCI mga Kamitsu. And then of course, kung kayo naman ay very busy, personality nyo ay busy lagi kayong wala sa bahay at walang naiiwan sa bahay, kung may maiwan man, sabihan nyo rin kasi may pupunta. So at least yung detalye nyo masabi nyo para aware din yung mga taong naiwan doon. Kung wala naman, makipagkaibigan na kayo sa kapitbahay nyo. Napaka-importante yan. Marami na nangyaring ganyan. Actually sa akin nangyari na yan eh. Kaya nung una ko na-deny ako kasi hindi ako kilala. Which is dayo naman talaga ako sa lugar namin kasi hindi naman ako taga dyan. So sa ibang lugar talaga ako. Tag-rent na ako rito dahil malapit sa work. Pati yung mga anak ko malapit lang dito. So kaya ako nangupahan din. So hindi ako kilala. So yun ang pagkakamali ko. Syempre kailangan natin matuto sa pagkakamali. So ginawa ko na yun. So at least ito na. So ganun yun guys makipagkaibigan na kayo kasi minsan hindi natin masisisi. Merong mga kapitbahay na hindi ka nila type. Ako nang bibisit sa'yo. So makipag-ayos ka na. Pero kahit na nabibisit sa'yo yun, mauna ka na magsabi sa kanya, Brad, sis, baka pwede naman kasi baka may mag-CI. Magla-loan ako ng car loan para at least aware din sila. Kung meron man galit sa'yo yun, at least nasabihan mo sila. Diba? Siyempre, sino ba naman nung sinabihan mo na ako, biglang may nag-CI pa eh.
kung ano-ano pa sasabihin ko. So makipagkaibigan na kayo mga kamitsu ha. Importante yan mga kapitbahay. Okay guys, pag-usapan natin yung mga requirements na kakailanganin ninyo sa car loan. So kung ikaw po ay empleyado, so kailangan ko na ho ng 2 valid government primary ID at yung company ID ninyo. Saka COE with compensation, 3 months payslip or ITR 2316. And then proof of billing. Kung hindi nakapangalan sa inyo, okay lang yan. Then kumuha na po kayo ng barangay certificate. So importante yan, katulad ng sinabi ko kanina. Kailangan aware ang HR, aware din ang barangay. Yan po yung napaka-importante. And then update nyo na lahat ng social media nyo. Totoong pangalan ang ilagay ninyo. So yun lang naman ang kailangan ko pagdating sa employee. Then kung may co-maker ka, mas maganda talaga meron ding trabaho. Dahil COVID ngayon, alam na natin, di ba? Mahirap kasi magsalita rin dahil nga marami rin talagang namamatay. No? Real talk lang tayo. Sabihin nila, 30,000 nga yung sahod nito. 50,000 yung sabihin natin 80,000 sahod nito. Kung may nangyari sa'yo, yun ang iniisip nila. So kailangan talaga ngayon merong co-maker. So kailangan din may trabaho. So alam ko medyo akala nyo mahirap yung requirements. Madali lang yan. Nandiyan dyan po sa description. Ilalagay ko po yung personal messenger ko para makapag-usap tayo. Sabihin nyo na ako. Tiwala lang naman ang kailangan natin para at least alam ko kung paano ko kayo tutulungan. And then kung co-maker, kung business owner ka naman mga kamitsu, kailangan na ho same 2 valid government primary ID. And then yung DTI permit ninyo. Na? Kung meron kayong business permit, mas maganda. So yung mga yan, pipicture lang nyo mga kamitsu ng malinaw, mas maganda. Kung may scanner kayo, mas maganda para at least malinaw. Then of course, yung bank statement, mahalaga po yan. Malaki po ang chance kapag mayroong bank statement. Kung wala, medyo alam nyo na. So, kailangan natin mag-usap regarding dyan. Kasi nga, baka naman may business ka, wala kang bank statement, pero meron ka namang co-maker na okay ang trabaho. So, ganun lang yun di ba? Kaya nga ho, merong principal, saka merong co-borrower. So, dinidetermine ng mga bangko yan. So, yun po ang kailangan. Then, ITR 1701. Kung meron kayo nun, mas maganda. So parang sasabihin nyo, hirap naman nata ng requirements. Ganun po talaga ngayon. And then kailangan nun natin mag-usap. Sabihin nyo sa akin yung totoo kung ano pa talagang problema para at least matulungan ko kayo. Then kung OFW ka naman kamitsu, ang tanong dyan ng karamihan, sila ang gusto nilang maging principal. Hindi ho pwede yun dahil wala ho kayo rito sa bansa natin. So mangyari nyan, mag-assign kayo ng co-maker. Hindi, principal. Mag-assign kayo ng principal kung sino yung binibigay nyo ng remittances. So ito po yung kailangan ninyo kung ikaw yung co-maker as OFW. So kailangan ko na ho ng passport, saka visa, contract of employment, 3 months payslip, and then yung proof of remittance. Then pagdating sa principal na gagawin ninyo, syempre kailangan dyan yung proof of remittances na binigyan nyo sila. So 3 months latest ang kailangan doon. And then kung may trabaho, mas maganda. So same kung empleyado siya, kung ano yung requirements ng empleyado sa sinabi ko kanina, yun po yung ipapasa. Ngayon kung wala naman trabaho, talagang umaasa po doon sa remittances, so kailangan po yun. So kailangan po yun kung saan kayo nagpapadala, yung resibo or bank statement kung saan kayong bangko nagpapadala. So proof of billing, same. Then empleyado ka, aware ka dapat sa HR, sabihan mo sila, pati sa barangay, kuha ka ng barangay certificate. So yun po yung sa OFW. Ngayon gustong-gusto mo na ikaw ipangalan, pwede yan kung uwi kayo at kung may return ticket kayo pabalik. So paano naman yung mga freelancer, paano mag-apply? Actually nagawa ko na yan dati.
So maluwag po dati kasi. So ngayon talaga kung nagpaplano ka mga Kamitsu at gusto mong meron kang online store, kung typical na parang business, no, meron ka dapat DTI niyan. Pa-DTI mo na yan. Lahat na kinikita mo, lamas pasok dapat yan sa bangko mo. So kailangan na rin ng bank statement para makita nila yung flow ng transaction ng business mo kung online ka man. Or kahit yung mga Upwork, pwede po yan. Ang sabi nilang bangko, ayaw namin ng freelancer. Kasi walang requirements o dokumentong binibigay. Pero kung talagang may plano ka talaga in the near future, gawin nyo na po yan. Kumuha kayo ng DTI, registered nyo kung ano yung posisyon ninyo. Kuwari, virtual assistant. O, dagdagan mo, professional virtual assistant. Lagyan mo yung pangalan mo. Kuwari, Juan de la Cruz. Special virtual arts, kung ano man, ilalagay mo yung posisyon. So, may DTI ka na. Then, kumuha ka na rin ng business permit. And then, yung sinasahod mo, pasok mo yan daily or monthly, kung ano man yan. Kung paano ka pinasweldo, ilagay mo sa bangko. So importante yan para once na nag-apply ka, meron kang mapoprovide na bank statement na doon pumapasok yung mga mo. Then 2 valid ID. And then yung sabi ng iba, meron din COE. Mas okay, mas maganda. And then kumuha na po kayo ng ITR 2316. Ang hirap noon, wala akong time. So mag-usap tayo dyan mga Kamitsu. So, nandiyan dyan sa description ng messenger ko. Importante yan. So, ganon guys. Kung meron pa nga kayong tanong, nabitin kayo sa mga sinasabi ko, kailangan ho natin magtiwala sa akin. Mag-usap tayo ng masinsinan. Sabihin nyo sa akin kung ano yung mga problema or meron kayong concern. Isosolve natin yan dahil ako po ay isang consultant. So matuturuan ko kayo kung paano palakihin ang ating credit scores. So ganun na lang, kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo at kung luma, mag-stay mga Kamitsu.